It is in great sadness to let you all know that Dr. Perla Postigo peacefully passed away this October 6 at 10:30 p.m. She would have turned 88 years old this October 30, 2023. She had a mild stroke sometime in August and had a complication of pneumonia. At patuloy na siyang nanghina at di na nakarecover pa. Her body was cremated a week after in Cagayan de Oro City, and her urn was brought to Manila, and her final interment will be in Loyola Memorial Park also soon, kung saan isasama na rin ang ashes nila Kuya Steve and Kuya Jimmy. I will personally miss you so much, Mami, na parang tunay ko ng ina at tunay na anak din ang turing sa akin. Maraming salamat at paalam, Mami Pearl. Hello everyone and welcome back on our channel! Yay! Okay mga JVFs, kamusta naman kayo dyan sa, shall I say, kamusta naman tayo dito sa Pilipinas? Dahil nandito ako sa Pilipinas at bukod doon, syempre, dinayo ko talaga ang ating mahal na si Dr. Perla Postigo, ang mami ni Julie. So talagang grabe guys, I don't want to miss this opportunity na yun nga, kung uuwi ako na hindi ko makita si mami, sabi ko nga it's now or never. And you should agree also, di ba? Dahil sabi nga, life is too short. So for today, it's going to be extra special. Nandito ako ngayon sa bahay nila mami dito sa Iligan City! Okay, sorry guys, medyo ano lang talaga ako. I'm just really overwhelmed. Nandito na pala ako sa Iligan. But anyway, today ay magkikwentuhan kami. Casually ni Mami, wala actually akong, well, maaari sa may magpa-pop up na lang question. All of a sudden sa aming conversation, mas marami pa kayong malaman tungkol sa mga buhay-buhay ng ating nag-iisang idol na si Julie Vega. So, umpisahan na natin at huwag na nating patagalin pa. Kwentuhan tayo tungkol kay Julie. Okay, so ladies and gentlemen, mga JVFs, nandito na at nasa tabi ko si Dr. Perla Postigo. Good morning. Yan. Hello, good morning to the fans of Julie, to all the fans who love Julie. Yes. So ano yan, Mami? Around the world napapanood tayo, di ba? Yeah. So good morning, good afternoon, and Good evening. good evening sa inyong lahat na nanonood dyan. Ayan. So alam ko na napakarami talaga, Mami, ang naghihintay na finally magkasama na tayo dito. Buti naman at dumating ka rin. Opo. How do you feel, Mami, na eto na ako ngayon? I'm Diba? very happy to see you. Sobra. So do I. Alam mo, guys, hindi nyo alam kung gaano, sabi nga ni Mami, di ba, parang ampun niya na ako. Ang tagal na nun, Mami, 1994 pa noon. Time na Nagtatrabaho pa ako noon sa QI, opo. At talagang ano yun, guys, nagpalinis ako kay Mami ng ipin. Alam niyo yan, ang dami niyang pinastahan. Nabuti nga naagapan, Mami, di ba? Yung mga sira, at least. Oh, first and foremost, syempre, Mami, ay kumusta ka po? Tawa ng Diyos, okay naman. Talagang ano guys, very happy ako na si Mami talaga at her age now. So Mami, ilang taon na po kayo ngayon? 88. Oh, 88. 88 years. Grabe, JVFs. 88 si Mami, pero kita nyo naman, ang lakas-lakas pa. 'Di ba? Pero pinag-uusapan nga namin ni Mami na 'di ba parang it's really a bonus, no? Yeah, thank you Lord for the bonus. Totoo po. Na malakas pa rin si Mami, nakakababa pa kami, although medyo hinahapo na lang ng konti. Nakapag-ano pa kami, nakapag-lunch pa kami kanina dun sa ibaba, kwentuhan syempre. And ang isa, Mami, na inahangaan sa'yo ng mga tao talaga, yung mga fans ni Darling, yung sharp memory mo. Yeah. Sa tingin mo, Mami, parang all these years,
napanatili mo yung sharp memory mo. Paano, anong secret Yeah, ba dyan? there are times na I forgot something that I did and I can't remember. But later on, I can remember. Mhm. And it's just sign that I'm really going out from this world. I hope not yet. Oh no, definitely not, Mami. Kasi sinasabi guys ni Mami na parang, yun nga, I mean, sa atin naman, Mami na tao, di ba sabi nga, I mean, life is really short. Yeah. Di ba? We'll never know kailan tayo kukunin ng Panginoon, di ba? That's it, oh. So sabi nga, yan, make the most out of it, of your life. Pero yun nga si Mami, I mean, we are all very thankful. Of course, sila, ang family ni Mami, ako, na talagang up to this point of time, guys, in her 86 years of existence, talagang si Mami na panatili niya yung kanyang youthful looking. Kita niyo naman, guys. Kita naman nga kaganda si Mami, di ba? Hello. Oo. Kayo ay originally from Iligan. Yeah, I'm really from here. Okay. My mother is the one. And my father is from Ilocos. Oh, Ilocos? Yeah. Seriously, Mami? Yeah, my father. So, he is Ilocano? Apostol, Ilocano. Oh, Ilocano pala siya, guys. Grabe, hindi ko alam na si Mami pala Ilocano. Grabe, kita niyo yan? Eto sa totoo lang ang tagal na namin ni Mami magkasama, may book pa si Darling. Pero bakit parang hindi ko na-miss ko yata yung Ilocano pala may lahi kayo, Mami. So, okay, so, paano nag-migrate dito ang iyong father? My father is an engineer. Okay. Geodetic engineer. Okay. Ngayon, he was assigned by the government here. But then, he find out that some people cannot afford. So, he became a public surveyor that from the private, as private practitioner. He transferred as, he retired from government and became private. Ah, okay. Yeah, so I'm here now because my mother passed away. I have to manage my share. So, Mami, sa madaling salita lang, ang father mo is na-destino dito sa Iligan. Nandestino siya Okay. para sa survey. At nagturo siya sa arts and trade Okay. sa Manila. Ang father ng mama ko, marami ring property. They need a surveyor. Okay. And it was my father who was assigned because there was no other surveyor here. At that time. At that time, except my father. And that was the reason why we are here also. Yun. Because he met with my mother. Okay, dito na nagkakilala na-develop and all, nagpakasal. Yeah. So, yung father niyo, Mami, nag-decide na dito magstay instead of dun sa hometown province nila. Yeah. Ah, okay. He was residing at Zambales, San Felipe, Zambales. Ah, ay okay. So guys, siguro napapansin nyo rin yan before. Kaya pala, Mami, noon yung parang sinasabi na, yung medyo nakakasakit na si Darling noon, na parang nagpe-prepare sila Kuya Steve in particular ng pagbabakasyon ni Darling sa Zambales. Yeah. Ah, okay. So ngayon guys, nakukuha ko bakit pala ganon. At saka marami kayong parang mga photos, Mami, nung bumibisita kay Zambales, no? Meron kami Yung mga family. property pa doon. Ay, okay po. So, yung father ninyo, and then eventually, naging na siya, Bisaya, kung tutuusin. As years goes by. Ah, okay. So, ang mga apostol pala, guys, ay basically Ilocano. Ilocano pala. Grabe. Okay. So, yun guys, since malapit na yung birthday ni Julie, so tatanungin natin si Mami kung ano ba yung parang mga medyo fresh pa sa kanyang memories na natatandaan niya. Kasi, ano Mami yung natatandaan mo nung artista na si Darling? Like, for example, saan siya 13 years old? Would you still remember? 13 years old siya. It was celebrated at Balay Inasal. Balay Inasal. ang pangalan. Right. That was 13. 13 years old si Julie noon. O, nung 14, Mami? Mandarin Is it na. Manila Mandarin 14 Hotel? years old siya. 14 years Mandarin. old, right. And then nung 15, Manila Peninsula. ayun, oo. Yeah. And then, rin pala, guys, si Julie, siguro as we know, ka-birthday niya, Mami, eksakto si Nora Honor, no?
May 21 sila pala. Yeah, sila Nora and Julia, same Oo. birthday. Right. So sabi nga nun ni Julie dun sa isang interview, nag-guess siya mami kay Herman Moreno nung birthday niya, nung 16th birthday. Sabi niya nga, whenever birthday ni Ate Guy, hindi siya nakakapunta kasi she has her own party. She has her own party. Oo, tapos si Ate Guy is ganun din daw. Hindi rin daw siya makapunta kasi because she has her own party also going on May 21. Yeah. Baka gusto mong batiin rin siya ng happy birthday tomorrow. Yeah, happy birthday, Ate Guy. Whenever birthday niya, hindi ako nakakapunta. Well, mamaya sa show namin, pwede ka naman siguro bumisita rin, ano? Para dalawa kayo mabati namin na happy birthday. Yeah, pero happy birthday sa kanya. Ayun, and then mami, yung pinaka-last birthday ni Darling, saan niya yan ginanap? Puerto Azul, Puerto Azul. picnic. Yeah. So mami, ang tanong natin dyan, tanong ko mami, bakit at this time naman, kasi, I mean, for so many years, nag-celebrate siya sa hotel. Na parang debut niya na mami, kasi parang may cotillion. Yes. Nakita ko yon. And then, bakit ngayon, who decided for her to celebrate her 16th birthday? Siya mismo. Sa She beach? was the one. Oh, she requested for Yeah, it? she was requested. Okay. Bakit daw sa beach? Wala na. Sawa na siya sa mga hotel, sa Okay. restaurant. Mm-mm. At saka, prior to that, she practiced to swim. Ayun, oo nga To pala. study how to swim. Right. One of her, mami, yung sports niya or hobby Yeah. is swimming. She likes swimming very much. Pero mami, siya ba si Darling, nag-study ng formal swimming lesson? It was only the brothers, so especially Steve. Ay, okay. Uy, si Kuya Steve, guys, napag-usapan namin yan. Talagang magaling mag-swimming siya. Yeah. Kaya maganda ang katawan ni Kuya Steve nung kabataan, mami? Kasi nga walang tiyan, yung ganito niya malalaki, because of swimming. Ayun, so, mami, parang nare-recall mo na medyo malinaw pa sa isip mo during, actually, her last, yung 16th niya sa Puerto Azul. Ano yung parang mga masayang memories, mami, na nyo? Did she enjoy it so much? She did. Yeah. Okay. But there was another party na celebrated in the same, very near that place where she was during the last birthday. She does not want to put the title because that was very expenses. She does not want to use. She would like to know people that she can celebrate her birthday even without the help of The producers. Producer. Parang ganon yan. Yeah. Oo nga pala, I noticed that, mami, kasi di ba normally nakalagay doon na Happy Birthday, Annalisa, parang ganon, no? She wanted to use her real name, Right, na Julie Pearl. Julie Pearl. Totoo naman, oo. So, at saka parang siguro parang naisip nga ni Julie rin na parang it's too formal, no? And she's been celebrating for several years, puro sa hotel. All the visitors are showbiz people. And she wanted also to have celebration together with her relatives, brothers and sister. Wala na ba siya sister, mga mga pinsan-pinsan. Oo. Para naman magamit niya yung pangalan niya at saka hindi raw siya nahihiya mangimbitahan. Right, totoo. Kasi yung iba, mami, nagtatampo nga, yung mga reporter na sabi hindi na-invite, kay ganyan. Paano? Ay, mga relatives ang invited mo, hindi naman sila makasuot ng talagang ganun kasi Ng bongga. wala sila. Yes. Ang ayaw naman hindi naman ayaw naman ni Judy na magkakagastos sila ng malaki na mas kailangan pa nila yung pera doon sa pamilya nila kaysa sa igastos sa kanyang celebration. Right. Yung sila, si Mrs. Malang nandoon. Oo, yung si Mrs. Malang. Yeah, that was celebrated in Right. What's that? Puerto Azul. Right. Ayun, mami, pwede ka palang mag-shoutout kila Simon Santos, mami, na parating nanonood ng vlog natin kay Julie. Hi! Kuya Mon! Tanda na si Mami! Kuya ka pa rin! Hope to see you soon! Right. Tapos si Mrs. Malang, mami, ano mo dyan natatandaan mo about Julie? Kasi parang I heard from Kuya Steve na
Mrs. Malang is a big fan of Julie and then sobrang love na love niya at yung sinusundo sa bahay. At saka Mrs. Malang used to tell Julie to have her pictures, to take pictures in her house together with her flower garden. Right. She wanted Julie to take some of her pictures to use her flower and plants Sa garden. sa garden. Opo. And then yung mami, yung meron noon na sinusundo rin ni Mrs. Malang si Julie sa bahay niyo. Parang to treat her after school. Yung parang sa military something, sa may Cubao. Josmag. Ayun sa Josmag, oo. Yes, she used to invite us to Josmag. That's why we became close. I only go there to watch them play. I only go there because of Darling. Right. Because my husband was not there during that time. He was somewhere and I cannot remember to attend a seminar out of Manila. So I have to go with Julie. Daddy cannot go, I have to go. Because we cannot allow Julie to attend alone together with the Yaya. One of us will be present with her. Especially that she's your one and only girl, di My ba? only gold. Yeah, of course naman your treasure, mami. Yes, the only treasure that we have. Among all of Julie's birthday, what is your most memorable gift na binigay mo sa kanya? Yung TV nga. Yung TV ang yung hindi ko makalimutan. At saka, there was a time na punta kami dito sa Iligan kasi yung manager ng ang anak niya, pinadala niya sa amin kasi ayaw na mag-aral kung hindi si Julie ang doon tumira sa bahay. Pero araw-araw nagbigay sila ng itlog, sa tray, nagpapadala sila ng pagkain kasi doon naman nakatira sa amin na. Pero hindi naman namin hinihingaan ng sila na mismo, Mrs. Juan. Mrs. Juan. Ito siguro, hindi ko na lang syempre kasama dyan. Meron kami mga bloopers ni Mami na may natatandaan siya, natatandaan ko, nalimutan siya, nalimutan ko. Anyway, ang pinag-uusapan namin kanina bago na putol yung aming recording. Nung magsi-17 na Mami si Julie noong 1985, di ba medyo nagkakasakit na nga siya noon? Hindi na siya masyadong noon kasi kung minsan nagkukulap siya during gating. Nagdala siya sa ospital. Pagdating naman sa ospital, ang nagbabantay kaya si Flora at si Daddy, nakatulog sa kama, si Flora nandyan, si Daddy nandun, biglang nawala si Julie. Prior to that, may tumawag sa akin, Mami, bye-bye, aalis na ako. Di, ang ginawa ko, tumawag ako, Miss, pero bang tumawag galing dyan sa kwarto ni Julie? Wala pa ho. Papa ni Julie, yung gangangaya, wala naman nung tumawag. Di nagugulat ako. Pumunta nang tinawag ko yung si Dandoy, ginising ko, ihatid ko sa ospital. Kasi si Julie, gano'n. Yung pala yung nawawala siya sa kama na hinahanap nila ni Daddy. Dumating ako doon, sabi nila ng doktor, sabi ni Daddy sa Julie, wala pang nakakalam sa ospital. Nakita nila sa ilalim ng lababo niya. Nawala sa kama. Ngayon, di sabi ko, alisin natin siya dito. Yun, nilipat namin sa ibang hospital naman. Pero Mami, na-find out nyo na paano nakatawag si Darling? Like yung sa loob ng... Wala nang tumawag talaga. Walang tumawag. Sabi ng operator, wala siyang nang-receive na call kahit kanino doon sa Nobody used this switchboard, sabi niya. I didn't receive any call. Pero ikaw mismo personally, na-receive mo yung tawag ni Darling? Sa bahay, oo. And it was her voice. I mean, of course, you can never be wrong. Of course, bata pa siya eh. Mami, sabi sa akin, aalis na ako, bye-bye. Yun ang sabi niya. Kaya tinawag ko si Daddy, sabi, tawagin mo si Daddy mo.
wala na, hindi na siya tumawag. Hindi na rin si Daddy katawag kasi o hindi man siya yan. Tumawag ako ulit sa ospital. Tinawag ko, sabi nila, wala naman tumawag dito. Walang gumamit. Kaya sinabi ko kay Dandoy, kaya punta tayo sa ospital. Nilaikat kami sa QI. Pagdating sa QI, binutasan yung dito niya. Kinuhaan yung mga Lema. Ang dami. Ang dami po. Tapos, nagtataka ako bakit nilipat nila sa recovery room na hindi pa naman recover? Hindi pa. Hindi siya okay? Oo. Saka hindi pa na hindi pa natahi yung sugat niya dito. Sabi ko, siguro natakot sa hospital na ito na hindi ako makabayad. Tinanong ko sila. Bakit? Ang gusto nila nandun sa recovery room kasi may nurse doon na hindi maalis. Para mabantayan siya. Yun ang Di, sinabi ng doktor sa akin, sabi ko, Dok, ano kayang sakit niya? Sabi niya, pneumonia. Oo. Ngayon, sabi ko, lipat na lang natin, sabi niya. Di yun, ang nilipat na pagdating sa hospital. Kasi yung palang, ganyan-ganyan na siya, wala naman silang oxygen na madala sa, bula lang ang ginaganon-ganon. Bakit po? I mean, out of stock? Walang kulang sa facility? Hindi naman pwede yung oxygen na nasa ikarga sa ambulance. Opo. Dinala siya doon sa 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 lung center. Tama-tama, pagdating namin doon. Mga 1.5 hour lang siya nagstay. Mami? Na siya, yung hindi na ma-revive. Nasa ICU pa rin siya that time no? ICU. Hindi na nakarating ng ICU. Doon lang sa mismong emergency. Naiakyat lang siya. Naiakyat siya sa elevator. Nilagay siya doon sa for admission. Doon na siya gano'n. Doon siya mismo nilagyan na nire-revive. Nandun ka mismo, Mami. Ako at si Daddy ang kasama. Mami, alam natin na, guys, talagang masakit. Hindi lang dahil si Julie ay, isang public property, isang sikat na artista, singer, at mahal nating lahat. Pero, kahit na sino, Mami, ang mawalan ng anak, especially, di ba? Ano ang pakiramdam nyo nung time na yun? Parang mamamatay na rin ako Inabutan ako, dumating si Imelda Papel. Inigan ako ng 2,000. Nilagay ko sa bulsa. Nawala din. Tinanong ko si Daddy kung kinuha pa niya sa bulsa. Wala na ko sa dami ng tao. Umakit na doon. Kaya yun, hanapan lang namin ng punerarya, may tumangga. Hindi na, wala nang ibang tumangga kasi nakabasag na sila ng mga ganyan, At hindi pinapapasok. Sa dami ng tao, binato. Wala na tumangga. Hanap sila kung saan ilagay. Pero yung maming rin, sa ground. Oo, yung mga nagtatanong kasi nga, yung sinasabi nila na yung maari daw kung di pinaimbalsa mo si Darling ng, agad-agad. Yung iba ka daw kasi parang at least mag-wait daw ng 24 hours, parang ganyan. Hindi naman namin, hindi naman agad-agad kasi wala nga magkapalapit. Doktor lang, kasi mga anak ko hindi nga walang pinapasok para maano nila ma-examine. Hindi naman siya namatay agad galing sa matagal na siya sa recover kasi dinala siya sa QI. Kinuha na yung mga niya, nakuha na, natanggal na. So, noong natanggal na, mayroon nga itong pasyenteng iba o kasi tinanong ko yung nurse, bakit nilagay na sa recovery? Gusto nila kasi walang nurse na ma-assign doon. Gusto nila na mayroon magbantay na nurse lang nandun sa office siya. Tama din naman yun sa kanila, nandun din pa si Flora. Kung yung yaya lang daw ang nandoon, mo na yung yaya, iiwanan niya si Julie, tatawag siya ng maglalakad pa na. Doon na sa, meron din sila rason. Kasi sabi ko, baka akala niya hindi ko kayo babayaran, ginanon ko nga doon.
Hindi naman daw. Kung ang nurse namin, hindi pwedeng pumunta doon sa inyo. Kasi pag may mga tawag din na emergency, iisa lang naman ang nurse namin. Kung dalawa man kami, isa mawala, meron talagang nag-iwan sa office. Alam ko naman lahat yun kasi nandun ako nagtatrabaho. Sabi ko, talagang gano'n. Kasi noong palang nag-taping ang 2 beses na siya nag-collapse. Sa Annalisa. Oo nga po, actually nakwento nga rin po yan sa yung in-interview yung cast ng Annalisa. Tapos nakwento rin yung bago ko na-meet si Mr. Alvin Canon Gomez Cunanan, ayan. So, siya yung nagkwento rin nga noon na nandun siya mismo nung nag-collapse mami si Darling. At sabi niya nga nung nagtitaping sila nung that night, wala raw nakasalo kay Julie kasi biglaan daw, nagbaba siya ng script, bigla daw natumba. Sabi niya, kitang-kita ko yung lahat sila napatalon, sa gulat, na yung ulo daw ni Julie medyo hindi maganda yung tama. Bumagsak siya, tumama sa cabinet. Pero nung inano naman daw mami, dinala siya nun sa UDMC, sabi niya, okay naman daw, in X-ray, ayos naman daw yung lagay niya. Pero, ayun nga, hindi rin nila akalain guys na parang, alam mo yan yung to the point na si Julie ay mamamatay, at the prime of her age, di ba? Mangyayari yung ganon. But anyway, mami, nung magsi-17 years old siya, di ba, normally yan, earlier, nag-ano na siya na parang, mami, gusto ko ganito sa birthday ko, dito natin i-celebrate. May masasabi ka ba na parang malayo doon sa yung excitement ni Julie to celebrate her 17th birthday sana? Hindi siya masaya. Hindi siya masaya. Sabi lang niya na mamaya ko na yung mga artista na lang ang bibita ko. Yun nga sabi mo na malungkot si Darling nga, parang hindi na siya as excited na i-celebrate yung birthday niya. And then, may mga sinabi siya mami noon na ang gusto niya lang imbitahin daw ay yung Lord of Pardon, ang Santo Niño, yan ang bisita niya dapat. si Mama Mary. Yan ang Sinabi niya yan sa inyo mismo ni Daddy? Dinala namin siya sa Quiapo. Nagsinma siya sa Quiapo na naka-wheelchair. Puno-puno pa namin yung simbahan kasi anong date ba yung namatay siya? May 6 po. May 6. Ano, dinala niyo siya doon? Siguro parang ano yun? I mean, medyo critical na ang lagay ni Darling noon. Ano pa naman siya noon? Conscious naman, Conscious pa naman siya. Kasi sabi nga, nagtataka nga yung pare kasi ang gusto mo, inilipat ng pare doon sa harapan ng altar. Kaya pati lahat ng nagsisimba nanonood sa amin. Nakilala nila na si Julie. Oo. Naka-wheelchair kasi eh. Oo. So nagtaka sila. Siyempre, bakit ito naka-wheelchair? Si Tulibiga, gano'n ang ano mo. Ganun pala yan, baka talagang ano ka. Opo. Kaya ako naman, kasi nahihiya ako. Kahit na artista na anak ko, pero nahihiya din ako kasi sabi, bakit dito pa yan isinimba na alam na gano'n. Nagkakagulo yung pinagkakaguluhan. Na walang privacy. Nung sinabi niya yun, na parang, alam mo yung kung meron guys magwi-wish, alam mo, let's say ako, may magulang ako, sila mami, anak ako, anak, anong gusto mo bang i-celebrate natin, ganyan-ganyan, gusto mo ba sa hotel, gusto mo ba in grande? Tapos ako bilang anak, sinabi ko, hindi mami, imbitahin mo lang Santo Niño, ang Virgin Mary, ang Lord of Pardon. We never asked her that. We did not ask her because she is the one doing the plan. Hindi pa man sabi niya, sabi niya, hindi na tayo mag-swimming, hindi basta gusto ko. Kapunta doon si Nonoy, Santo Niño, Mama Mary, gano'n. Maimbitan mo ba yung mga yan? Ang ibig sabihin, magsimba tayo lahat. Or, hindi ba pumasok mami sa isip nyo na para bang it's a sign of premonition that she is leaving you soon? She is leaving. Yeah, that is it. Oo. Yun ang sabi ko kay Daddy. Masama na ito nangyayari sa kanya. Sabi ko, Dad, pareho kami dalawang umiiyak. Pag naala-ala ko yun, hindi ako iiyak. Totoo, mami. Kasi maraming tao na ang inaano ko, mulat noon, ngayon lang nangyayari. Kasi sa dami-dami ng mga nangyari ngayon lang.
Yung time na yan, Mami, na sinabi, anong sabi ni Daddy? Na parang yung anak mo, ang iniimbita mga santo or ang Panginoong Jesus. Para naman si Daddy, siya pa nga mas religious kaysa sa akin. May nakalagay naman siya ng mga note doon sa kanyang hanggang ngayon, pupunit na, tagok-tagok ko pa. Anong feeling, Mami, nung Sabi niya. sinagot niya? Sabi niya, dear, parang masama ang nangyari si Darling. Sabi ko, anong gusto mo? Sabi ko, magpamisa tayo. Sabi ko, kung mananay, tapos na yan, nagpamisa na kami doon sa Quiapo. Di ba? Sabi ko, magdasal na lang tayo, walang ibang makatulong dito kung hindi dadasal na natin. Magpaano tayo. Nag-invita kami na talagang nagdadasal. Hanggang namatay si Julie, siya pa rin nagdadasal. Tapos, Mami, ano ba yan? Naisip din ninyo na, of course, di ba dinala nyo sa House of Prayer si Julie, sa Dapitan, somewhere. Bukod doon, naisip nyo ba, Mami, na to consider na, kasi di ba, mga doktor kayo, Mami, no? So, basically, sabi nila, pag mga doktor daw, hindi naniniwala sa mga faith healing. Yan ay dinala namin sa kasi remember, nagsushooting siya ng Loving Bears. Na puro mga diwindi, puro mga ganon, ganyan. Parang intervention pa yung intervention ang hindi taong hindi kagaya natin. There was a very intervention. Yan ang ko. Kasi nung nawala siya, nilipat namin siya. Darling, saan mo gusto? Tell us, where do you want to go? I want to live in Australia. Yun na sinabi niya. Kaya dinala namin sa Quiapo. We'll go to Quiapo so you can meet Mama Mary, Papa Jesus, Nonoy, Santo Niño niya. Nung ang ano-ano na, nagkukwentuhan ito sila ni Irendela. Yun ang may-ari noon eh. Nagkukwentuhan sila dito sa likod namin. Iiyakan sila yung sa simbahan ng pinagburulan kay Julie. Sa Mount Carmel. Sa Mount Carmel. Nagkukwentuhan sila pa doon. Kagangunan sila. Iiyakan din sila doon. Kasi ang belief nila talaga, may intervention. Kasi, with the very first day na dumating sila doon, ang mic, iba ang boses. Hindi boses na tao na talagang Ang camera, ayaw mandar. I heard, Mami. Maraming mga na parang kababalaghan parang hindi dapat paniwalaan. Pero it happened. Sabi ko, Dad, what can I do? Araw-araw na magdadasal na tayo, wala tayong pang magagawa. So only God can help us. You've spent already money for that. Kasi also prayer, nagdadasal, yung nagtaan sa kanya. Kaya sabi ko, may intervention ito. Somehow naniniwala na rin kayo? Naniniwala naman ako talaga kasi during the war, itong aking sugat dito, ito. Ay, oo. San Juan, di ba San Juan, nagliguan yung mga tao sa dagat, sa suba, sa sapa o Yan, na sa Kiwalan. May natatandaan ba kayo yung parang last Christmas ni Darling na to spend time with you all? Last Christmas niya with the family. Masaya pa rin ba siya? Kasi although medyo nakakasakit na siya noon, that was December 84, di ba? Yung huling Christmas niya. Ano yung natatandaan mo na parang may extraordinary ba? Na parang hindi siya kasing saya nung dati? Na ano yung may binili ba siya? Ano yung parang plano niya for Christmas? Wala siyang pinakita sa something na magkakaroon kami ng worries na is it like that, is it like this. She's acting weird, no? Yeah, wala naman, normal. Okay. Kaya yung humingi siya ng sabi ka, ay Darling, anong gusto mo? Sabi ko sa niya, I wanted to have my own like this. Kaya sabi ko, kasi meron ganito rin doon sa bahay na tinira namin. Tukador? Tukador. Tapos sabi ko, what more? Sabi niya, my own bed. Ayaw daw na yung ginaganon. Yung pull out? Pull out. Kasi si Florad mo sa ubos eh. Magkatabi naman sila pag napupuro lang yung gano'n. Ayaw niya yun. Sabi niya.
Oh, she want her own privacy. Isang bed lang Eh, talaga. hindi naman siya pwede yung mag-isa. Kanya nga yan binayaran para sa'yo lang yan. Eh. Pag school ka, kasama sila. Hindi naman umuwi si Flora, antay naman niya yun. Kaya may pagkain na sila. So ano sabi niya nung gusto niya magkaroon ng her Oh, own binili- bed binili. for Christmas? Binigyan namin siya, mayroon naman siya, pero ayaw na niya yung ganun. So yan, solo talaga silang dalawa na ganun. Ang nakatulog doon, ang aso, Si Chichi. Chichi, sa pull out. Doon din sa room talaga ni Julie natutulog sa Oo, ayaw si Chichi ng ano, pag aalis niya si Darling, aakit na sa kama, aalik. Pero was there a time, Mami, na si Chichi, let's say, minsan nakasama sa taping, sa shooting? Ay, hindi siya kasama. Ay, hindi talaga. Hindi. O kasi magulo doon, di ba? Ang Oo, daming hindi. tao. Magiging maldito siya. Tama naman. Mm-mm. Dinadala niyo rin ba, Mami, sa vet noon? Si veterinarian? Si Chichi? Mayroon kami nagpupunta sa bahay talaga. Kasi okay. bumili kami ng yung aming aso na malaki. 9,000 bili namin doon. Bukod kay Chichi yun? Oo, si Chichi na may bigay lang yan ng ninong niya, si Santiago. Oo, Birthday niya. Ang pakalan mo. Itim yun. Malaking aso. Parang Doberman, mga ganyan. Oo, ang mahal, 9,000. At that time, ang mahal na nung 9,000 nung panahon na yun. Oo. Binili lang namin yun kasi nung nakabili yung bahay na tinirahan namin. Ang ano niya, bahay niya talagang bakal. Bakal talaga lahat. Tsaka parang guard nyo na rin yung aso, di ba naman for your Kasi safety. kung kami naman ang nasa loob lahat na hindi siya kikibo. Pag ibang tao na, bago siya. Bago siya babangon, tingnan. Pero si Julie, bukod kay Chichi, gusto niya rin yung mga pets na iba? Yung aso nyo na Oo, malaki? wala naman, ayaw naman yan lumapit doon dahil natatakot siya, laki eh. Oo. Nagtanong din naman ako sa iba-iba, kumusta itong bahay na ito, gano'n nila. Pati nga si Mother Lily, pinaano pa namin doon eh, yung punsoy-punsoy. So, Okay naman. May puno doon, pero hindi naman daw yung puno. Walang basaba. May nabanggit ka sa akin noon, yung last Christmas niya. Sabi mo noon na parang magki-Christmas noon na si Darling gusto niyang mamili ng mga beddings, ng mga kurtina. Parang yun yung binili niya. I don't know kung natatandaan mo, Mami. Oo nga, nung bumili kami ng TV, namimili kami ng kortina noon. Yung pula yun, tapos lace na ano. Oo. Yung nga, hinahanap ko kasi dinala pa namin yun si Inayos ni Epi. Dito pa ngayon, hindi na namin makita kung saan. So si Julie mismo ang parang nag-initiate na Siya lang yung dapat kasi ang kortina ng bahay na yung kinuha namin ang pangalay, ang kulay orange na makapal. Ngayon, ang gusto ni Julie yung maganda tingnan, attractive eh. Dalawang yun eh. Mayroong lining. Talaga? Oo. Opo. Ang niya, red ang sa labas. Ang lining niya parang kulay gray. Tapos yung mga bakal na yan, Opo. galing pa yan sa bahay nila. Ayan. Oo. Okay. Sa kortina namin. Basta yung mga bakal ng mga kaya sabi ko, huwag yung dadalhin niya pag dilipat. Opo. Tapos, Mami, si Julie noon, nung, alam mo, especially, di ba, yung nabili nyo nga yung bahay sa na gustong-gusto niya, sa Murphy, nagsasuggest siya noon at her young age na parang, Mami, parang maganda, may ganitong furniture dito, ito maganda dito. Parang may nakitaan ka na yung excited siya at interest niya na yung pagsasuggest ng mga decoration sa bahay. Ang ginawa namin sa kanya, nung binili namin ng TV, meron siya lang sa loob sa TV. Meron siyang aircon. Binili lang siya namin ng ganito, pero araw niya ng 3 daw, isa lang. Alamin, okay. Tingnan niya ka dyan na. Yung may pangalan sila sa ibabaw. Darling Julie Pearl. Tapos, Mami, kung Christmas, ano yung mga parang typical na may nire-request bang handa? Siyempre, ang dami yung anak. O si Julie, may nire-request ba siya? Mami, tipo, ganito, halimbawa lang, hindi mawawala ang hamon, ang queso de bola, parang ganyan. Sino nag-aano nung pang-noche buena? Kasi ako, pagka diba, ang daming nagtitinda sa mga ganon, sa lalo na pag-hospital, marami doon kasi alam nila, doktor ang may-ari, doktor ang bibili, di maganda
Doon ako kumukuha ng anordal ko sa bahay. Hindi ako bumibili dyan sa labas ng mga hirap-hilap. Sa groceries and all. Nag-grocery kami ni Daddy, matagal pa para hindi kami pipila. Pero may nire-request si Julie na pagkain na parang hindi nawawala kung natatandaan nyo sa Noche Buena nyo or Medianoche na parang gusto niyang kainin kapag mga special occasion like Christmas. May natandaan ka? Wala. Wala ko natandaan. Pero hindi siya choosy. Hindi. Anything on the table, kakain siya. Okay. Pero napapractice nyo rin, Mami, yung yung talagang as a family, I mean, everyone should be present during Noche Buena, Yeah. Medianoche. Talaga andun kayo lahat. Hindi pwedeng may papawala. Ay, alright. Kasi pag talaga niyan, at gabi-gabi nagpipray kami. Opo. Hindi kami mag-umpisa, hindi darating lahat. Kaya nung pinatay si Joey, siya na lang ang inaantay namin. Anong time na yun? Ngayon, may tumawag sa bahay na ganito. Pumunta kami sa school. Opo. Sa Onsiano, po? Sayang na sayang yun, guys. Siguro, alam mo, Mami, potential na artista rin si Kuya Joey, Ang gwapo, guys. Tinitingnan ko yung album na hindi ko pa siya nakita before. Iba, actually, hindi siya mukhang Pilipino. Hindi madaldal yun. Oo. Very formal. Opo. Unlike may Steve na talagang maski gagawin mo sa kanya, okay. Opo, oo nga. Si parang prim and proper. Ang personality niya. Talino pa rin. Matalino. Lahat naman sila, guys, talaga matatalino ang mga anak nila, Mami. Magkakapatid, matatalino sila. Very sila sa pag-aaral. They give value. Sa pag-aral talaga sila. Just like Julie. Kung tutusin, Mami, si Julie. Dapat hindi na yung nag-artista. Dapat aral na lang ng aral. Kaso na-ofisaan na niya, I can do it, Mom. Not to worry. I can still do it. Right. No, what I meant, Mami, was yung contemporaries nila Julie, sila Aga, sila Janice, ganyan, and all. Yung iba nag-home study program lang. Kumaga, with their own convenience. Kung kailan free, sa shooting, sa taping. Doon lang hindi sa talagang formal school like Julie, no? Kung tutuusin, pwedeng si Julie, priority niya na lang ang kanyang pag-artista, di ba? Pero, she's different. Mag-aral din. Sabay talaga. Oo, nakaya niya. Ayaw niya. Siya pa na yung sa namin, simentado, no? Yung aming kusina. Ganyan, puti. Naglagay siya ng circle na malaki. Rin niya. Sa loob, 55. Ano nanta? Tandaan mo, Mami, pag edad ko na ganito, madrin ako. Sabi niyo. Magmamadre daw siya. Ano sabi niyo? Parang siyempre nakakagulat, Mami, kasi celebrity siya eh. Tapos sabi niyo Sabi ko, kawawa naman yung may gusto sa iyo. Ganyan ako, kasi ako ng pag-panig. Kasi, alam mo siya, hindi siya kagaya ng iba na yung parang sinasabi yung niya. Tapos siya parang hindi. Formal talaga. Especially yung mga pagdating sa mga boys, no? Admiration. Nakikipagkaibigan siya, pero unang-unang naloko sa kanya, si Albert Bautista eh. Mami-mami na nga tawag sa bagay. Everybody calls me Mami. Pero naging kaibigan kami dalawa, si mama niya at saka ako. Naging kaibigan kami kasi inaalok niya ako ng yung Tupperware. So, sa Christmas, ano ba yan, guys? Minsan nawawala rin ako sa vision, tsaka ngayon habang tinitaping namin to ay umuulan sa labas. Kaya parang yung mode ko medyo bumababa. Oo. Si Julie ba, ako curious din bilang fan. Kumakain ba si Julie na sardinas, man? Wala namang gusto. Pwede pa yung dilata na karne, no? Corned beef. Ayoko kasi, sorry, hindi, Mami, correct me if I'm wrong, kasi syempre, batang-bata pa rin akong time na yun. Nung araw yata, uso na ba mga talagang kakain na sardinas? Hindi. Kasi parang ngayon na lang na mahirap ang buhay, Hindi ko alam na sardinas man. Saka hindi ako kumakain na noon. Ay, hindi rin po. Kasi ang amoy, ayaw ko.
Oh, pumalansang nga, ano. Pero yung tuyo po, si Julie ba nakatikim ng tuyo? Gusto niya yun, inihaw. Yung mga daing. Oo, daing. Gusto niya rin. Oo. O, dito sa Iligan, maraming daing tuyo din, no? Yung danggit lalo na. Favorite ni Julie. Oo, Cebu. Taga Cebu yung danggit eh. Ano po yung mami, sasawsaw niya sa suka, ganon? Oo, kung may prito, mas gusto niya yung inihaw. Inihaw. Tapos aamoy niya yung ano, ganun siya. Yung inihaw na pusit, mga ganyan. Gusto niya yun. Yung dried. Hindi kami bumibili ng Hindi po, oo. Kasi matigas. Opo, yun nga, makuna, na matigas. Ano po? Siklik. Opo. So si Julie naman, hindi mapili sa pagkain din. Hindi. Action! Thank you so much. Yes. And yun, mami, so sa mga dyan, nagmamahal kay Julie, sa mga nagmamahal kay Red Chinoy, from the bottom of my... The bottom of your heart. Yes! O ano mga JBFs, gusto nyo pa bang makimarites sa amin ni Mami Pearl? Kung oo ang sagot mo ay abangan ang part 2 ng aming roller coaster ride of emotions sa continuation ng aking exclusive kwentuhan with Mami Perla Postigo. But before we go, don't forget to hit the subscribe button, paki-like, and hit the notification bell for my latest videos of the soap opera princess, Julie Vega. Until next time, take care and God bless everyone. Paalam!